Alright mga Lodi Bros, so pupunta nga tayo ng Roxas, Palawan. Yung una is wash mode, which is ito ngayon. Mag-average tayo ng mga 80 kph. So wala kaming plano talagang mag long ride, pero dahil may nag-request na malayo naman daw, subukan natin. 2:10 na, isang oras na tayong nagbabiyahe. Stop over muna for lunch. Sana may natira pang food. So ganun ulit, wash mode tayo. Average natin na speed is 80 to 90 kph. Ganda ng view. So this is kilometer 133 na, 2 kilometers na lang, nasa poblasyon na tayo. Alright mga Lodi Bro, so paggas na muna tayo dito sa total. 2 bars, full tank, regular lang, sagad mo lang, okay. Alright mga Lodi Bros, so tapos na tayo magmerienda. Full tank, reset. Alright, trip meter 0. So time check 4:50, almost 5 o'clock. So expect natin na mas matagal ang biyahe natin yun kasi chill ride mode naman tayo. So average lang tayo ng mga 60 to 70 kph. Siyempre still with OBR. Alam, maiwanan natin yan dito. Hindi, wala tayong panggasolina. So babiyahe ulit tayo ng 132 kilometers away. And magpapagas tayo doon din sa same pumping station ng Petron sa may tapat ng Robinsons. So comparing to the Bergman EX na ginawaan din natin ng fuel consumption test, medyo mas matakaw-takaw lang to ng konti kung i-compare natin. So knowing na lower horsepower ito and lower yung kanyang torque, mas may mga tendency na magbibigay ka ng extra piga sa throttle. Dahil nga mafe-feel mo na medyo may konting-konting mas bitin siya ng ng power tsaka ng torque. Lalo na kapag may mga akyatin tulad ng mga dinaanan nating kalsada kanina. Akyat, baba, kurbada. Siyempre may mga dinadaanan tayong mga kabundukan. So may tendency na mas pumipiga ka sa motor na to. And kung i-compare mo rin sa, lalo na sa Gravis, mas mabilis talaga yung Gravis. Pero sa fuel consumption, hindi sila nagkakalayo ng Gravis. So lahat yan nagkaroon na tayo Bergman EX. Even yung Bergman Street yung nauna. Tapos Mio Gravis na version 2 pa nga. And then ito. So i-compare natin. Ito yung medyo mas masasabi kong same ng kain ng fuel sa Gravis. Kung ikukumpara ko sa Bergman na mas matipid pa ng konti. Pero pagdating naman sa comfort, lalo na sa knee room, ayan, mas comparable naman to sa Bergman EX. So ayan na, palabas na tayo ng poblasyon and biyahe na naman. So mag-average lang tayo ng mga 65 hanggang 70 kph. So para magawa natin ng comparison, may pagkakaiba ba kapag mas chill ride ka kung ikukumpara mo sa para kang hinahabol ng police. Alright, so just sit back, relax and enjoy. So we have 133 kilometers away sa Puerto Princesa. So kita-kits. Alright, finally nakabalik na tayo rito sa Puerto Princesa. As you can see, obvious naman gabi na. Time check 9 tuloy 7:14, military time kasi yan So yan, 7:14 umalis tayo ng Roxas, Palawan
10 minutes before 5 o'clock. So nasa 2 hours and 20 minutes ang ating estimated time ng buong biyahe natin. 2 hours 20 or 25 minutes, nasa ganun. So normally kapag medyo mabilis yung driving natin, mga 1 hour and 50 minutes lang yan, or siguro 2 hours. Pero ngayon medyo lumampas tayo ng mga 20-25 minutes one way dahil medyo chill ride tayo. So average speed natin kanina pa uwi is mga around 65 to 70 kilometers per hour. So naglalaro lang yung ating tachometer sa 5,000 to 6,000 RPM. So nasa around lang yon, half throttle or less. So yan, 3 bars pa ang natitira. Actually 4 bars pa pala kasama yung red. So 2 bars lang ang nabawas mula sa biyahe natin kanina. So I think mga 1 kilometro na lang ang ating babaybayin at mararating na natin yung Petron pumping station kung saan tayo magpapakarga. And tingin ko mag-e-end up tayo sa 135 kilometers dito sa trip meter natin. So actual distance na na-travel natin talaga is 132 kilometers kasi nag-start tayo ng kilometer 3. Ang ingay nung nasa tabi natin. So doon din tayo magpapa-refill mamaya sa kilometer 3. So 135 kilometers minus 3, that's 132 kilometers ang total distance na na-travel natin. Kung magbe-base tayo doon sa mga marking sa roadside. So doon, antayin na lang natin. Yan na, let's go. So magpapa-refill na tayo sa Petron in a few moments and we'll see. Nani? Ay nako, talaga. And we will see kung ilan ang difference, kung mas matipid nga ba talaga, at kung gaano kalaki yung natipid natin kumpara sa papunta na waswas mode tayo. Alright? Okay. Full tank, yung regular lang. Alright. Let's see. Yan. Saktong sagad lang siya, boss, ha. Okay. Punong-puno. 190 pesos. Okay, si OBR nang bahala. Alright, so 190 pesos, 3.12 liters lang. Same distance. So, alam na, mas matipid nga ang biyahe natin pabalik. So, eto na, computer na tayo. Moment of truth. So wag na natin sundin ang ating odometer dahil syempre for me mas reliable yung pag-compute natin gamit yung road markings kanina. So nandito na naman tayo sa kilometer 3, which is magbibigay sa atin ng 132 kilometers total travel natin pa uwi. And then ang ating kinarga is 3.12. So ayan, 42.3 kilometers per liter at an average speed of 65 kilometers per hour. Partida may angkas pa yan. Pero syempre kung walang angkas, for sure mas magiging matipid pa to. Baka umabot pa to ng mga 45 to 47 kilometers per liter. At dahil dyan, na-conclude na natin na mas matipid ang biyahe natin kapag chill ride lang tayo. So isa yun sa mga sinabi kong mga factors kung bakit nagiging mas matakaw or mas matipid ang isang sasakyan kung paano tayong magmaneho. So para maging mas malinaw yung comparison, papunta tayo kanina, grabe waswasan talaga. Bumubunto tayo sa mga van minsan, pero syempre maingat pa rin naman tayo. Pero yun, umabot tayo ng 95, 92, may part pa na medyo pababa, nag more than 100 kph pa tayo. So dire-diretso lang na biyahe. And then nag-stop over lang kanina para kumain, mag-lunch.
So umubos tayo ng 4.17 liters ng gasolina sa same na 132 kilometers travel. So yun, pauwi, chill ride tayo, 65 to 70 kph average speed. Nag-consume lang tayo ng 3.12 liters. So kanina papunta 32 kilometers per liter was mode with OBR. And nung kami naman ay pauwi na, chill ride, nag-consume lang tayo ng 42 kilometers per liter. So kung solo ka lang, for sure mas magiging matipid pa yan. So still, para sa akin, impressive pa rin ang mga figures na yan. Hindi siya nalalayo sa performance ng Gravis, which is almost the same sa fuel consumption. At dahil gabi na, so yan, parent mode na naman tayo pag uwi sa bahay. Pero magpapahinga muna kami ni OBR dahil talagang napagod kami, para lang mapagbigyan kayo at makita ninyo yung actual na fuel consumption nito sa ating ginawang long ride test. So with that, maraming salamat sa panonood. Shoutout sa inyong lahat, sa mga supporters natin sa Bros Moto Rides, sa mga subscribers natin dyan. At gusto ko rin pasalamatan si Wonder Mom, ang aking OBR. Very supportive, although nagsisimula pa lang siya ng kanyang channel. Okay, so please don't forget to like, share, and subscribe. Pa-follow na rin ang ating page sa Facebook, Bros Moto Rides din, para naman madagdagan ng ating mga followers. And this has been your bro nagsasabing always ride safe and stay alive. God bless.